whom they used to sit down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful, in order to beg alms of those who were entering the temple. When he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking to receive alms, but Peter, along with John, fixed his gaze on him and said, "Look at us." Kaya kailangan ng focus. Tingnan mo kami. Maaring nandito yung kamay niya kay John at saka kay Peter, tapos habang may dumadaan iba, ginagano niya rin yung kamay. Sabi ni Peter, "Look at us." Tingnan niyo kami. Tingnan mo kami. You focus. Parang ganon. So, tingnan po natin verse 5. And he began to give them his attention. Sabi natin, attention. Expecting to receive something from them. But Peter said, "I do not possess silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, walk." Can you imagine? Ang lalaki na ito ay mula pagkabata, sabi nga sa Nashville, from her mother's womb. So sinapupunan pa lang eh. Pero sa Tagalog, mula nang siya ipanganak. Okay? Mula nang siya ipanganak, siya po ay lumpo na. Tapos sasabihin mong tumayo ka, ang alam niya lang, maaring nakahiga lang, o kaya babangon siya ng mga kaibigan niya para makaupo siya. Pero yung salitang walk ay napaka-imposible para sa kanya sa panahon na yun. Alam niyo po yung sinabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko sapagkat babaha. Hindi naman umuulan sa panahon na yan. Paano magkakaroon ng baha? Ano yung baha? So yung mga salita po na ay parang ignorante siya sa ganong salita. Pwede sabihin, niloloko mo ba? Sorry sa word, niloloko mo ba ako? Paano ko tatayo? Nakita mong lumpo ako mula pagkabata. Sabi po sa I think, chapter 4, 16 or 22, sabi po doon, 40 years na yung lalaki na lumpo. So, 4 na dekada na siyang lumpo, tapos biglang sasabihin sa'yo, you get up and walk. 2, tumayo ka at lumakad ka. Hindi kaya ng lalaki sapagkat kung polio po yan, malamang maliit o maiksi na yung isa niyang paa or kung 2 paa. So, imposible po. But remember, God is miraculous working God. Yung mga imposible, yun yung ginagawa niya. Yung posible, pwede natin gawin, pero yung imposible, siya ang gumagawa. So, ilagay po natin yung ating pananaw sa umagang, sa ganong pananaw, sa umagang ito. Anong verse na po tayo? Verse 6. So, sabi diyan, "I do not possess silver and gold, but what I do have, I give to you in the name of Jesus, or Jesus Christ of Nazareth. Walk." And seizing him by the right hand, he raised him up. So, inalalayan po. Kanang kamay, hindi kaliwa. And immediately, his feet and his ankles were strengthened. Tingnan nyo yung proseso. Nung inalalayan po ni Pedro at kinuha niya yung kanang kamay ng lalaki, yung kanyang mga kaso-kasuan ay magkaroon ng lakas. Okay? So, sabi po dito, with a leap, he stood upright and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Maaari po sa panahon na ito, may iba't ibang struggle po tayo na para bang wala nang solusyon. Pero may kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon. 3 bagay agad yung ginawa niya. Siya ay tumayo, naglulundag, at nagpuri sa ating Panginoon. Ang galing ng proseso, di ba? Tumayo, naglulundag, at nagpuri sa Panginoon. And they were taking note of him as being the one who used to sit at the beautiful gate of the temple to beg alms. And they were filled with wonders and amazement at what had happened to him. Silang lahat ay namangha, sapagkat sila mismo ay saksi. May tanong ako, kung may makikita po ba kayong isang lumpo dyan, lilimusan niyo po ba? Sa sasakyan, sa jeep,
sa kalsada, sa palengke, sa tabi ng McDonald's, may maglilimos po ba? Ito po ang gusto kong sabihin sa bawat isa atin. Ang responsibilidad po natin, sabi po ng Biblia, ay tumulong sa ating kapwa. Amen. Alam niyo yung bariyang ibinigay mo, regardless kung saan niya gagamitin, yung barya na yun ay magbibigay ng pansamantalang kaligayahan at pag-asa sa isang tao na naglilimos. Di po ba? Nung binabasa ko po siya, medyo natauhan ako ng konti kasi namimili din po ako ng bibigyan. But then, habang pinagninilay-nilayan ko po yung sitwasyon, ang taong nanlilimos ay gustong magkamit ng kahit pansamantalang pagkalimot sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Yung kanyang gutom, pansamantalang mapapawi kahit bahala siya kung ibili niya ng rugby. I'm not promoting rugby o solvent. Bahala siya kasi yun, pansamantala, nalilimutan niya yung kanyang sitwasyon. But then, nagbigay ka ng pansamantalang solusyon, kahit pansamantala lang doon sa kanyang kalalagayan. Although may batas po tayo, DSWD, pinagbabawal yung paglimos. Sabi po kasi ng DSWD, parang gripo, habang may nakukuha silang tubig, babalik at babalik dyan. Okay, nanganganib yung kanilang kalalagayan. But then at least, you can share o nagiging ease yung kanilang pakiramdam pag nalilimusan po sila katulad ng isang lalaking ito. Ang ating po pag-uusapan sa umagang ito is all about the power in the name of Jesus Christ. Ang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon. Na ngayon po, sa kapanahunan po natin ay masyadong inaabuso. Nadulas ng konti, may naapakan, may nahawakang basa, nakaamoy, nakakita ng hindi niya gusto, o gustong-gusto niya. Ano sabi? OMG. Mga kabataan po natin, please. We should be reminded that the word declares in Exodus chapter 20, do not use the name of the Lord in vain. Diba? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. Nakita niya lang yung crush. Oh my God. Andiyan na naman siya. Dadaan na naman. Diba? So tingnan po natin, gamitin po natin ang pangalan ng ating Panginoon properly with much reverence. Amen po ba? Sa mga kabataan po natin, sa taas, lagi po natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa tama. Alam niyo po ba ang mga Hudyo? Ang practice po nila, pag nagsusulat sila, pag isusulat yung pangalan ng Diyos o Yahweh, naguhugas pa po sila ng kamay. Ganon sila, kagalang, karespeto sa pangalan ng Diyos. So tayo mga Kristiyano, sapagkat pinanganak tayo sa panahon na malaya ang lahat ng tao, you can do everything you want. Again, as another reminder, sabi po ni Paul, everything is permissible but not everything is beneficial. So ilagay po natin yung kaisipan kung ano yung standard na sinasabi po ng Biblia. If ever na dumating po yung pagkakataon na hindi natin tamahan yung bullseye o yung pinagagawa ng Panginoon, sapat po ang grasya ng Diyos para po tayo ipatawarin. But then we should strive for best as a Christian, as followers of Christ. Using the name of God and using His Word properly. Another reminder, wag po daw natin ibigay yung perlas sa baboy. So, itong mga bagay na ito, nagbibigay ng paalala na sa atin sa kapanahunan na maraming tao, actually ito pong pandemya ay opportunity na rin para sa atin para i-share si Kristo. Amen po ba? Ibahagi po natin ang ating Panginoon sa kahit anong paraan, maibahagi, huwag lang sa masamang paraan. Kahit hindi naman natin magagamit ang pangalan ng Panginoon sa masamang paraan. Di ba? Gamitin natin ang pangalan at ang salita ng Diyos para ibahagi. Amen, sa iba. Kasi yan po ang responsibilidad na inatang ng Diyos sa ating balikan. Yes, may mga pangangailangan tayo. Gusto natin kumita. Tama? Magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi natin alam kung yung ipon natin ay sasapat para sa mga darating pang panahon. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Ang alam natin, nandyan lagi si Kristo. Amen? Sabi po ng Biblia, do not worry about tomorrow with tomorrow problem itself. Amen? So, power in the name of Jesus. Okay? Sabi po dyan, the question is, do we still believe
that there is power in the name of Jesus. Kung may sakit ka, kung may karamdaman ka, kung may cancer ka, kung meron kang crisis sa iyong pananalapi, naniniwala ka pa rin ba na makapangyarihan ng Panginoon? I hope so. Every individual needs money in our time, not only just to live, but also to be somebody. But here in our text today, tells us that Jesus Christ, in His powerful name, gives us more than what we really need. Ulitin ko po, more than what we really need. He gives faith. He requires us to believe in His name in order to receive His gift of salvation instead of what we believe is important. So, sa mga nag-judge down po, 4 na bago po ko makalimutan. This encounter. So, number 1, first is encounter. Very important. Every Christian must have his or her own personal encounter with Christ. Amen? So, encounter is very important. Number 2, after encounter, encouragement. You get up. Encourage mo muna yung tao, binabahaginan mo na yung salita ng Diyos, yung kamag-anak mo na hindi pa kilala kay Kristo. You start to walk. You start to believe. So, number 1, encounter. 2, encourage. Number 3, establish. Di ba? Establish mo yung faith niya. Establish mo yung paniniwala niya sa ating Panginoon. Then pag na-establish na yon, alalayan mo. Empower mo. 4, empower. Empower mo siya. Kaya mo yan. Di ba? Ang dami nang nagtapik sa'yo. Alam ko, Brad, kaya mo yan. Ginawa mo. Kinaya mo. Amen po ba? Walang mahirap. Kung sisimulan at susubukan mo. Siyempre, sa una lang naman yan. Lahat naman, di ba? Yung bata, nagkakabukol, kalam, may bukol dito, nagkakasugat. Part of maturity. You try hard to learn. Pero pag sinabi mong hindi ko na kaya, ayoko na, tapos na po ang laban doon. So, kailangan niyo pong i-empower. Kaya mo yan. Pag nasanay ka na sa isang bagay, parang cellphone lang yan, kahit nakapikit ka, pag ring, di ba? Ganun lang yan eh. Nasanay ka na kasi alam mo yung pagitan ng keypad, alam mo yung letra, kahit hindi A, B, C, D, E, F, G, ano, kahit magkakagulo yan, alam mo kung saan pipindutin kasi nasanay ka na. Everything becomes easy because you learn from it. Alam niyo po, sabi ko nung nakaraang linggo sa simbahan, maraming tao ay dalawbahasa, marunong matalino, pero hindi nila natutunan yung kanilang kapag kabihasa. Yung iba, lalo pang naging mayabang, lalo pang naging mapagmalaki, hindi po ganun ang karunungan. Amen po ba? So, again, sabi po dyan, He gives faith. He requires us to believe in His name in order to receive His gift of salvation. So, gawin po natin simple. Number 1, the lame man asking for money. Barya lang. Masaya na siya. Pero tingnan natin ang istorya para maintindihan natin. Itong lumpo na to, sorry sa word, itong layman never taste normal ways of life. You are better than him. You are blessed than him. You walk from the beginning of your life, after 1 year, di ba nakakalakad ka na? Never taste walking since birth. Ikaw nakuha mo makipaglaro, makipaghabulan, tumatalon, lumalangoy. Kung kailangan lumipad, kung kaya lang lilipad ka, hindi ba? So napakapalad mo kumpara sa lalaking ito na pinanganak na lumpo. Kapatid, anong nirereklamo mo sa buhay mo ngayong pandemya? Samantalang lahat pre-provide na sa iyo ng Panginoon. May kumpleto kang magulang. May nagpo-provide ng iyong pangangailangan. May nagsasabi sa iyo, mahal kita anak, kaya mo yan, ang galing mo. May nag-a-applause sa iyo, may nag-a-affirm sa iyo pag may ginagawa siya. I never think na siya ay nakarinig ng ang galing mo anak.
Maaari, kapatid, tingnan mo po, maaaring itong lalaking ito never na nakarinig sa kanyang magulang ng ang galing mo kasi higaan lang ang kaya niyang galawan. Amen. Tingnan po natin yung istorya. He just asking money. But tingnan niyo po yung background niya. Yung anak natin, pag nakakalakad, ang galing ng anak ko. Pinapalakpakan natin. Pero siya, anong naniririnig niya for more than 40 years? Wala kang silbi. Wala kang pakinabang. Inutil ka. Kung hindi ka pabuhatin, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Imagine, sino yung magtutulong-tulong para buhatin siya, para makaambag siya sa kanilang taanang kahit barya lang? Imagine yung kanyang kalalagayan. Tapos tayo, ang lungkot ng buhay natin. Wala ka lang bagong sapatos, hindi mo naisip. Yung iba nga dyan, walang paa. Walang sasapatusan. Imagine, malungkot ka dahil hindi ka napagupitan. Yung iba nga dyan, wala ng buhok. Hindi sila nalulungkot. Nagre-reklamo ka, hindi ka pinabraysan. Ay, yung iba nga dyan, ala ng ngipin. Hindi sila nagre-reklamo sa buhay. Gawin po nating normal, gawin po nating madali ang pag-intindi po sa salita ng Diyos. Pera lang ang kailangan niya, barya lang, pero sumuko ba siya? Nagreklamo ba siya na araw-araw? Sandali naman, dahan-dahan naman, nahihirapan ako, nasasaktan ako. Pagbubuhatin siya papunta sa templo para lang makaambag, magtiis ka. Hindi siya nagreklamo. Meron pa rin siyang pag-asa kahit barya. Kapatid, barya lang ba masaya ka na? Yung halaga mo sa harap ng Diyos, hindi barya. Samantalang siya, barya lang, masaya na siya. Maaring may pagkakataon na nakakapag-uwi siya ng barya, but I tell you, may mga pagkakataon, wala siyang uwing barya sa kanilang bahay. Pagdating doon, anong sasabihin sa kanya ng kanyang pamilya? Diba? Ang sakit ng 40 taon na kanyang pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi siya sumuko. 1 taon pa lang ang pandemya, susuko ka na ba? Hindi pa nga umaabot sa silver wedding yung inyong pagiging mag-asawa. Sumusuko ka na. Mansari pa nga lang, sinusukuan mo na. Mantalang siya, 4 na dekada. Basahin niyo po chapter 4. More than 40 years old ang lalaki na yan. Hindi siya sumuko. Kaya naman sa'yo. Buhok pa lang ang nauubos sa'yo, susuko ka na. Ipin pa lang ang nauubos sa'yo, susuko ka na. Mantalang siya, never na sumuko sa kanyang buhay. Barya lang, pag-asa na. Plus, sabi niyan, he thought money was his greatest need in life. Yun lang eh. Yung kanyang pangangailangan, pera lang. Pero ikaw, Kristiyano ka. Naniniwala ako, kapatid, na hindi lang pera ang kailangan mo dahil Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng narating ko, ang lahat ng bagay na nakamtan ko, inari kong kalugian. Makamit ko lang ang higit sa lahat na pinakamabuti, ang makilala ang Kristong tagapagligtas at makihati sa kanyang hirap hanggang sa kamatayan. That is my greatest need in life. Makihati sa kanyang hirap hanggang sa kamatayan. You remember Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Di ba nakasulat pa nga doon sa mga uniforme ng mga kalalakihan sa divine, I can do all things through Christ who give me strength. Men of God. Tapos ngayon, pandemya lang. Susuko ka na. 1 taon pa lang yan, kapatid. Sabi ng iba, hindi naman sila Diyos eh. Ang lahat ng bagay. Alam nyo ba, ito ay patikim sa atin ng Diyos para ang bawat tao makaunawa na hindi talaga kaya natin sa ating sarili ang buhay kung wala ang Diyos. Mapalad na lang kasi naka-advance tayo sa kanila kasi Kristiyano tayo. Amen. Palakpakan po natin ang
Hindi sa hindi natin kailangan ng pera. Kailangan ko ng pera. No money, no honey. That's life. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan. That's life. Masaya sila pag nalilibre mo sila, di ba? Yung iba naman, masaya lang dahil palibre lang talaga. Dapat wala nang ganyan sa simbahan. Yung nag-aabang na lang lagi. Bunot-bunot din pag may time. Di ba? Huwag laging si kuya, ano na lang. Di ba? Kahit maliit, ang importante may bahagi ka. Amen po ba? So yun yung una. Sabi dito, he thought money was his greatest need in life. He thought he would be on that mat for the rest of his life. He thought things would always be like they are now. He never gave other things much thought because laying on that mat was all he'd ever know. Sometimes we make the same mistake in thinking. Hanggang dito na lang ako. Tagapukpok na lang ako ng takbol sa simbahan. Tagawalis na lang ako. Tagalid na lang. Yung lang-langin yung ginagawa. Amen? We do everything for the glory of God. And it was recorded sa libro ng mga gawa. Tandaan mo kapatid. Lahat ng ginawa mo ay recorded sa aklat ng mga gawa. Kaya wag mong langlangin ang lahat ng ginawa mo, lahat ng inabot mo, lahat ng tinulong mo sa simbahan, lahat ng encourage mo sa pastor, lahat ng tapik mo sa kanya, sa iyong kapatiran, nakatala lahat yan. Kung yung lalaking lumpo, hanggang doon lang ang kanyang kakayanan, mas marami kang nagawa kaysa kanya, kaya huwag kang ma-disappoint. Amen? At ito dapat, sa ating pinagdadaan ng pandemya, ito dapat ang magbigay sa akin ng kapangyarihan na gamitin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon para magpatuloy pa na maging liwanag at asin sa mga taong walang direksyon ng buhay. Hello. You and me, we are Christians. We believe in the name of Jesus. And that name is above every name. So wag mong sukuan yung iilang taon pa lang. Yung anak mo na parang gusto mo nang pindutin yung ilong sana na lang nung maliit pa, huwag mong sukuan. Yung, alam niyo yun, yung mahal mo sa buhay, yung minamahal mo, yung gusto mong mahalin, huwag mong sukuan. At higit sa lahat, huwag mong sukuan yung ministeryong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? I tell you a story sa simbahan po namin na maliit lang sa ngayon. Sa ngayon, hindi ko nililimatahan. Sa ngayon po, first Sunday, si Pastor Sani ang magpipreach. Second Sunday, today is Pastor Ayoli. Third Sunday, si Kuya Chris, kilala niyo si Kuya Chris, di ba? Yung maliit na joker na isa na lang ang ngipin. Siya ang third Sunday magpipreach. Fourth Sunday, si Brother Melvin, yung kapatid ko po. So ako, isang beses na lang ako magpipreach sa church. Every Sunday. Hindi man sila ng Bible school. Hindi man sila pumunta ng seminary. But we talk together with the Word of God. Kailan mo pagagamitin ang sarili mo? Kumpleto ka naman, hindi ka naman yung lumpo. Pwede ka nang magsimula para mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pwede kang mag-aral. Hindi mo kinakailangan maging magaling at pinakamahusay. Ang dami sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, pag tumayo ka, huwag kang matakot, huwag kang mangamba sapagkat ang Espiritu ang magbibigay sa iyo ng pananalitang magagamit mo para ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? The name of Jesus is powerful. Powerful than money that He needs. Amen po. So after asking money, the lame man expecting money. Humingi siya eh. Eh sabi ng Biblia, humingi at ikaw ay bibigyan. So nag-expect siya. Nabibigyan siya. Di ba? Ikaw nga, kahit walang pag-asa, asa ka pa rin ng asa. Pinagsabihan ka na nga, na tumigil ka na, andyan ka pa rin.
Na isang araw, umaasa kang magbabago yung kanyang isip. Yung hindi niya, baka sakaling pwedeng maging oo. Di ba? Ilang taon na ba, Carlo? Joke lang. Ilang taon na ba na yung bagay na inaasahan mo, hindi mo sinusubuan? You just expect. Not in any person, but you expect God. Amen? Kasi si Pedro, walang pera eh. Nakita ninyo? Walang pera. Sabi ni Pedro, silver and gold I have none. Pambira, bukya. Lingkod ng Diyos, walang pera. Sa panahon na yan. But I think kung buhay si Pedro ngayon, hindi po totoong wala siyang pera. Sa panahon na yan, yung pagkakataon na yan, maaring wala po siyang pera. But ang importante yung kadugtong. Masabi doon, pero may ibibigay ako sa iyo. Hallelujah. Amen. May ibibigay ako sa iyo. Kaya tumingin ka sa amin. Kailangan ng focus. So nag-expect siya, wow, baka bahay at lupa ito, Lord. Baka mabenta na yung binibenta ko, Lord. Hallelujah. Amen. Yung kontrata ko, Lord, ay pinasa, baka pirmahan na. Pero na yun sa susunod na araw. Diba? Nag-expect siya. Minsan lang may magsabi ng gano'n sa kanya. Alam niyo yung tao, mabigyan mo ng kislap ng pag-asa. Lumalakas na ang loob ng tao. Di ba? I mean, because of Jesus Christ, we are also powerful. Sabi ni Pedro, sabi ni Paul, rather, I think 1 Corinthians chapter 4, sabi niya, kami ay sisidlang palayok lamang upang ipahayag o ipakita ang kapangyarihan na hindi malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, hindi amin. Pero yung kapangyarihan ng Diyos na yan ay dumadaloy sa ating lahat. Amen? Yung pangalan ni Kristo ay makapangyarihan, dumadaloy sa ating lahat. Kaya ginagamit when we pray in the name of Jesus, I pray, I declare healing in Jesus' name. I pray hope, blessing upon blessing in the name of Jesus. I pray good future. Diba? Ginagamit natin yung pangalan ng ating Panginoon. In much reverence. In a proper way. Amen? So ito nag-expect. He is expecting or he expect to receive spare coins from Peter and John to drop at least coin sa kanyang kamay. Just a coin. Just a coin. Imagine. Bariya lang. Masaya na siya. Ikaw nga, kapal-kapal na, hindi ka pa masaya. Kapal na. Joke lang. Ikaw nga, hindi ka naman nawawala, hindi ka pa ba masaya? Di ba? Nakakatawa, dahil Kristiyano tayo, we always share what we have. Look at the verse. Tingnan po natin yung verse. Ang ganda ng verse. Sabi dyan, verse 4, Peter along with John fixed his gaze on him and said, look at us. And he began to give them his attention, expecting to receive money from them. But Peter said, I do not possess silver and gold, but I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, you walk. In the name of Jesus Christ. From the beginning, kung titignan natin, kumbaga sa tuyo na yung mga ano nun eh. Di ba yung polio, parang ini-imagine ko lumiliit na yung binti nun, yung mga ugat nun, yung mga litid nun, mga payat na payat, parang butot balat na lang yung binti, kumukulubot na yun eh. Hindi. 40 years. May kasama po kami sa church, sa Antipolo, 78 years old. Dalawang daliri lang, men. Dalawang daliri lang. Hindi niya na makukuha dahil nakatusok na yung dalawang daliri niya dito for 5 years. Kaya lagi nagganon yan, si Nanay Sita. Pero, alam niyo, siya ang tagatahi ng kortina ng simbahan. 78 years. Isa na lang ang mata nun. Siya ang tagatahi ng... Pag lumakad yun, hinihila na ng mga kapatiran pag uwi sa bahay. Gano'n na yun. Yung kortina namin sa simbahan, meron sino marunong magtahi dito? Tahi. Wala. Wawa naman tong simbahan na ito. Pagkatahi lang, hindi alam.
Joke lang. Pero marami dito kayang bumili ng mananahe o ng ibabayad. Baka pwedeng palitan ito. Cortina, no? Yun, alam niyo ba, sa amin sa church, ang liit lang po ng simbahan namin. Parang ganito lang. Simbahan po namin sa Antipolo. Ganito na. But I tell you, buwan-buwan nagpapalit kami ng kurtina. 4 ang kurtina namin papalit-palit. Dahil kay Nanay Sita. Na ang daliri nakabaon doon sa palad niya at isang mata na lang. At ayon, papagawa siya, magpapatype siya kay Joy ng mga Bible verses. Yung tinype ni Joy ng mga Bible verses, ikakat niya yun. Kahit pag ganun-gano na lang yun, bibigay niya sa mga kapitbahay. 78 years old. Imagine. Kaya pa maglingkod kay Lord. Amen? Kahit may nararamdaman. Ganun. Parang yung isa pang kamay, parang pag ganun kasi. Kasi yung tinamaan ng inataka. Tapos yung isa naman, pag ganun. Na-stroke. Ba't nakakamangha? Kaya niya pang magtahi. Sabi niya, pastor, para sa simbahan. Kaya niya pang magtahi ng kortina. Yung mga upuan, 3 years ago, lahat ng upuan, tinahian niya po ng cover. Ginagyan niya po ng foam, lahat ng upuan. Mahina na ang katawan, pero sige pa rin. Expecting na kaya niyang gumawa ng isang bagay para sa simbahan. Amen. Ito, money. Layman expecting money. Ikaw, anong ina-expect mo sa Diyos? Man of God yung linapitan niya. Hello. Huwag natin tanggalin yung senaryo. Ang nagsabi sa kanya ay, tumingin ka sa amin. Focus on us. Yun ay mga lingkod ng Diyos. Hindi sila perfecto kasi sa panahon na yan, mukhang walang pera talaga si Peter. Sabi niya, silver and gold, I have not. But there's something I will give to you. At yung binigay ni Peter, ni John, sa lalaking lumpo, ay nasa iyo na rin, tinanggap mo na, matagal na. Amen. Kaya hindi na dapat limitado ang pagkilos natin. Hello? Kaya nga sabi ko kanina, kahit nga may pandemya, ang dami pang nararating natin, ang lalayo pa nararating. Kabadong-kabado kasi bawat dinaanan namin, papuntang Pangasinan, ang daming checkpoint. Police visibility na lang, hindi na sila nagsisita. Uy, tagos, uy, tagos, uy, tagos. Hanggang makarating, bawat barangay, pagdating ng Asinggan, bawat barangay may checkpoint. Nakatagos naman kami hanggang sa bahay nila. Bali, 3 araw pala kami doon. Parang 2 araw kami nag-stay. Nagdamo nung magpaligid. Lahat ng agiw sa bahay, 2 bahay po yung nilinis namin. Nakauwi kami ng ligtas. Nakapag-uwi ako ng maraming halaman. Mahilig po ako sa halaman. Pasensya na po kayo. Nakapag-uwi po ako ng sexy pink na syngonium. Bihira po dito. Binibili ko sa kapitbahay. Masungit yung kapitbahay. 2 araw ko nang binalik-balikan. Yung syngonium na sexy pink. Yung kulay pink po yung dahon na parang gamit. Pink po yung dahon. Sabi niya, binili po kasi namin ito 1,250, 3 puno. Sabi ko, sige na. Gusto ko lang talaga. Hindi po eh. Yung pinagbilhan mo, pakitext naman. I-text ko po. Sabi ko po sa iyo pag nakontak ko. Yung isa kahit bilihin ko, 500 yung isa. Ayaw niya. Pag may gusto po ako, lalo halaman, hahanapin ko. May binila ko halaman sa kapitbahay, sabi niya, punta ka ng Binalunan. 15 to 20 minutes galing ng Asinggan to Binalunan. Alas 3 ng hapon, ginising ko si Pastor Elvis. Bakit? Punta tayo ng Binalunan. Meron. Titingin ako ng halaman. Ay, yung asawa ko, napaka-supportive po sa akin ng asawa ko. I tell you, napakapalad din yung pag nakapag-asawa ko yung supportive na asawa. Maglalaki o babae. Lalo na siyempre, pagpareho ka lingkod ng Diyos. O sige na nga, sabi ko, pinagbigyan kita, pinag-drive ko kayo dito, libre. Tapos ako, sasamahan mo lang ako, hindi ka magdadrive, hindi mo ako sasamahan. Hindi, walang ganun. Sinamahan niya po ako pagdating doon. Nakakita po ako, 3 piraso. Sa ilalim ng silong ng akasya, walang mga pwesto, maraming halaman. Nagbibig.
piraso. Sabi ko, ate, magkano yung sinan? Sabi niya, 400. Mahal naman. Ito sir, tingnan niyo, listahan ko. Syngonium Sexy Pink, 400 isa may bumili ka nila apat. Sabi ko, 150 na lang. Grabe ka naman. Sabi siya, barat mo naman. Uuwi ko pa ng Manila, yan yun lang ang pera ko. 150 na lang. Sabi, may sasakyan ko nga, oo nga wala naman akong panggasolina pa uwi. 150. Dalawa na nga lang mabibili ko pag binigay mo yan ng 150. Sabi ko, sige, para may 20 ko, 170. Imagine, 400, 170. Nakakuha ko dalawa. Barat kasi ako. Yan ang napapalaan ng barat. O, di na iuwi ko. Dami kong na yung mga halaman tigpa 500 dito, nakuha ko lang doon, 100. Alagaan ko muna yun. Chika ko na lang sa inyo. Sa Word of God muna tayo. Pakipindot natin. Sabi dyan, He is, okay, doon pala, balik yan. Just a coin. Yung barya lang, makakapagpasaya na sa kanya. Pero para sa'yo, hindi lang barya ang meron ka. Amen? Dahil kung barya, higit pa sa barya, meron ka, may pamilya ka, may simbahan ka, may mga kapatiran nga lagi nag-i-encourage sa'yo, kahit parang minsan, parang on and off na nga tayo, pero andyan pa rin sila at sinatsaga pa rin tayo, mapalad na rin tayo. Amen? Ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. If you belong to one church, may church family ka, napakapalad mo kasi sa simbahan, dito tayo nakakakuha ng ating mga magagandang salita ng Diyos na nagagamit natin sa pang-araw-araw natin. You can jump to another church, of course, but yung simbahan, yung mother church mo, yan lang ang may malasakit dati sa iyo. Walang pakialam sa iyo ang ibang simbahan dahil hindi ka naman kilala doon. Tama? Simbahan na to, kilala ka. Alam lahat ng ligaw ng bituka mo. Alam kung kailan ka iintindihin. Alam kung kailan ka i-rebuke. Alam kung kailan ka pinapanalangin. Alam kung kailan ka tutulungan. Kaya you stay. Amen? And use the name of Jesus to propagate, parang halaman din. Para yung salita ng Diyos, itanim natin ang itanim sa mga taong kaibigan, kakilala, ka-business partner natin. In that way, barya lang siya, tayo hindi tayo barya. Amen? Yung halaga natin ay hindi barya. Ang kalalagayan natin sa harap ng Panginoon Hesus dahil sa pangalan niya, tayo ay yaman ng Diyos. Wangis tayo ng Diyos at tayo ay kaniyang yaman. You are my precious possession, the Bible declare. Kung ikaw ay yaman, hindi ka basura, hindi ka loser. You are more than conqueror in Christ Jesus. Amen. Peter's emphatic request is so the man will pay attention and help him clearly. An intentional call that we need to listen in our daily Christian living. Intentional call to receive what we really needs. Focus lang tayo. Actually, matagal na tayong lahat tinawag ng Panginoon. Amen? Na-receive na natin yung makapangyarihang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. And most of the time, ginagamit natin siya at patuloy nating gamitin in a proper way with much reverence. Amen po ba? So, we are told that the layman fixed his attention on them but still expected to receive limos. We can notice dito, dahil siya nakafocus, dahil siya nag-i-expect, sabi ng Biblia, ang lahat ng humahanap, makakasampung. At sabi nga ng Jeremiah, if you seek me with all of your heart, you will find me. Amen? So, nasa atin ang Panginoon. Natagpuan na natin ang Panginoon. So, dapat gamitin natin. Amen? Ang makapangyarihan pangalan ng ating Panginoon. So, number 3. Tanggalin na natin yung lame, daman. Bakit? Hindi na siya lumpo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka lumpo. Hindi ka bingi. Hindi ka pipi. Hindi putulang kamay mo. Lahat magagawa mo. The man receiving or receive
The work of God does not depend on money. Amen. Yun lang ina-expect niya. Pero ang gawa ng Diyos ay hindi dumidepende sa pera. Walang kinalaman to give you an assurance. Walang kinalaman ang pandemya sa biyaya ng Diyos na gusto niyang ibigay sa iyo. Walang kinalaman kung mayaman yung kapitbahay mo at ikaw ay hindi. Kapag sinabi na ng Panginoon, pagpapalain ka. Amen. Pag sinabi ng Diyos, pagagalingin ka. Sabi ng isang babae na inaagasan ng dugo, mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Sabi niya, mahawakan ko lang. Walang touch. Laylayan pa lang ng damit. Di ba? Di ba tayo na-encourage? Sabi niya, what a great faith. Sabi ng Panginoon, may lumabas na kapangyarihan. Sino humawak sa akin? Natakot siya. Baka siya pagalitan. Siyempre, yung taong nakatanggap katulad mo ng biyayang galing sa iyo, hindi siya mapipigilan. Tama po ba? Aamin at aamin yan. Lord, ako po yun kasi inisip ko, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit mo. Gagaling na. Sabi ng isang centurion, Panginoon, may sakit po yung aming anak. Sabi ko, sige, pupunta ka. Sabi, Lord, huwag na. Hindi ka karapat dapat sumilong sa bahay ng makasalanan. Ipagwi ka mo lang, Panginoon. Wow! Sabi ni Lord, wow! Ipagwi ka mo lang, Panginoon. Hindi mo na kinakailangan pumunta doon. Ipagwi ka mo lang, gagaling na. Mga istorya, kahit si Kristo napawaw. Wala pa akong makita ang gantong pananampalataya sa Israel. At kung meron ka na, Lord, sabi ng Biblia, mapalad ang mga tao naniwala kahit hindi ako nakita. Amen? If you believe, you will receive. Di ba? So ano mong pinagdadaanan mo, kapatid? Ako kahit kailan hindi pa ako nangamba sa buhay. Yes. Minsan napipikon ako sa mga taong nakiusap sa'yo, tapos maayos ng usapan niya, biglang may epal. Tapos aasta-asta na. Alam mo yun, hindi po ako nanlalait ng tao. Never na ginawa ko po yun. Kaya lang sasabihan ako na parang ngayon lang ako pinanganak. Kailangan ganito yan, sir. Ganun ba? Gusto kong tutukan eh. Alam mo ba, ang sinasagot ng insurance, kung magkano? Reply ko na lang, sir, paki-review yung insurance policy para maintindihan mo yung sinasabi mo. Magkano, kuya, ikaw ang insurance? Di ba? At least 20. Depende siguro sa iyo. Depende sa 22. Mga ganun, 22 to 23. Iba 27, depende sa iyo. Tapos 2,000? I mean, tumutulong nga tayo ng, di ba? Ang church, tayo individual, tumutulong tayo ng napakalaki sa ibang tao. Pwede ko nga, hindi ko napabayaran sa kanila yung nabasag eh. 2,000 pesos? Aantayin ko pa ba ang Yamaha para 3 linggo para maayos yung motor ko? Eh, araw-araw kong ginagamit. Sa halagang 2,000? Alam niyo, naisip, punta ko, alam niyo, si Pastor, minsan may research ko na, hindi niya alam. Alam ko kung ilan anak niya. Research ko na, alam ko kung yung milk tea yung sa Taytay, siya ang may-ari at isang restaurant sa Antipolo. Research ko na. Isang araw, tatayo ako sa pintuan ng tindahan niya. Pati height ng lalaki, research ko na. Dito ko lang ako, tapos gaganong-ganunin ako. Kaya lang, Kristiyano ako, buti lang sabi niya, pastor ka. Ay, oo nga pala, pastor pala ako. Sa halagang 2,000, magpapakasira ka. Research ko na kung saan nag-aaral yung anak. Alam mo ba? Google lang ang katapat niyan. Di ba? Google lang, mga nagtatrabaho sa opisina dyan. Google lang ang katapat niyan. Mali pa yung binigay niya sa aking pangalan. Ang binigay sa aking pangalan, Sherlyn Lane. Research ko eh. Sherlyn. Research ko, ikaw makaka-inchik, akala mo, hindi kita makikita.
Lahat sa panahon ngayon, parang hindi imposible. Si Google lang ang katapat niyan. Pero may limitasyon pa rin tayo dahil may salita ng Diyos na sumasala, ng mga bagay na dapat nating gawin. Amen po ba? We have to submit everything in the name of Jesus. Amen? May pananagutan tayo sa lahat ng gagawin, sasabihin at iisipin po natin. Okay. So, sabi diyan, the work of God does not depend on money. Always. Amen? You cannot bribe God. Of course, yung politician pwede mong i-bribe, pero ang Diyos hindi mo pwedeng i-bribe. The man of God, Peter and John, possess something else. Something that of much greater value than what we know. This is free for all who have faith in Him. Amen po ba? I hope, Divine Word of God Church, we can see the contrast here. He needs money, he needs gold or silver, but the man of God sees. Ganon dapat tayo. Meron tayong tinatawag na discernment spirit. Tama po ba? We see more than the ordinary man can see. Alam ni Peter rather kung ano yung pangailangan ng lalaki. Bakit? Nung siya ay makalakad, nung siya ay makalundag, nung siya ay makapagpuri sa Panginoon, kapatid, na nagagawa mo na, kaya niyang i-produce higit pa sa Maria. Hello? Yung mga hindi mo nagagawa ng mga Kristiyano ka, nagagawa mo na. Higit pa sa nagagawa mo noon. Dahil meron kang Kristo. May Espiritu ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in me than he that is in the world. You are not an ordinary person. You are more than extraordinary person because God is with you. The name of Jesus is powerful. So anything that you want from God to use for the glory of His name, you will receive in the name of Jesus. Just pray honestly, wholeheartedly. Everything will be provided by God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon? Makapangyarihan ang kanyang pangalan. Sabi ng iba, ano daw? Yeshua. Yeshuul, God the Father. Ano kayo maniwala doon? Sabi ng hawak natin Biblia, Jesus Christ. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen. So, makita po natin, the man of God, tayo yun. Nakikita natin yung higit na pangailangan ng tao. Nang pinanalangin mo, naging Kristiyano, katuwang mo na nga sa Bible study, katuwang mo na sa prayer meeting, katuwang mo na sa worship team, katuwang mo na sa mga plano ng simbahan. Na dati, wala lang. Di ba? Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos at ang pangalan ng ating Panginoon nagbabago ng buhay ng tao. Amen? Nagagawa yung mga bagay na imposible sapagkat ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. They give what they had. Ano yung binigay nila? Si Peter at saka si John, ang binigay nila si Kristo. Si Kristo ang ibibigay na hindi tayo magaling. Hindi magaling si pastor. Ang Diyos ang magaling, instrumento lang tayo. Pangalawa, ibinigay nila ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay nila ni John at saka ni Peter kung paano mananalig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? At nung nanalig na siya, ay binigyan na ng good health, ng healing. You get up and walk. Hope, binigay. So lagi tayong hindi nauubusan ng pag-asa bilang mananampalataya. At higit sa lahat, binigyan siya ng buhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan siya ng buhay. Yung buhay niya dati walang kwenta. Hanggang higaan lang siya. Kung walang magbuhat sa kanya, hindi makakarating sa templo. Pero binigyan siya ng buhay. John 10:10. Isang buhay na ganap.
at kasiyasiya ang meron ka. So, hindi ka dapat malungkot. Hindi ka dapat malumbay, hindi ka dapat mawala ng pag-asa kasi yung binigay ni Pedro at saka ni Juan sa taong lumpo ay nasa iyo na. Gagamitin mo na lang. Amen? Gagamitin mo. May project. Mga businessman din natin dito. Ito yung kontrata. Lord, I lift up to you this contract in the name of Jesus. This contract will become successful. In Jesus' name. Yung tao kausapin ko, hindi ko tatakutin. Mukha daw akong pulis, nakakatakot daw ako. Hindi naman totoo yun, iyakin niya ako. Kaya kausapin ko ng maayos. Ikaw, alam mo ba? Alam mo kung sino pa? Hindi ganun. Ilang tayo ng Diyos. Tigil-tigil na lang. Kapatid, 2,000 lang yan. Kaya kong ipalibre sa'yo yan eh. Kung marunong ka lang makiusap. Huwag mo naman gawin mo wala akong alam. Diba? Ako nga alam ko na kung sino ka, ano ka eh. Tapos ako, hindi mo ko kilala. Stalker ako eh. So, si Kristo, pananampalataya kay Kristo, kagalingan at buhay ang binigay ng Diyos. Amen po. At siya rin nating ibibigay sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen po ba? Sa pangalan ng ating Panginoon. And lastly, the man's resulting. Tingnan niyo po dyan. Sabi dyan, he received what he had dreamed. Natanggap niya kung ano yung pangarap niya. Higit pa sa kanyang pangarap. Bakit? Healthy person na siya eh. Amen po ba? Malakas na siya, nakakalakad na siya, nakakatakbo na siya. Higit sa lahat, marunong na siyang magpuri sa Panginoon. At yung kanyang testimony, pagdating ng chapter 4, yung testimony ng lalaki, yung pangangaral ni Pedro, yung 5,000 katao naligtas dahil sa patotoo ng isang dating lumpo. Amen. Tayo lumpo din tayo dati. Bulag tayo dati. Bingi tayo dati. May sakit tayo dati, pero pinagaling tayo ng Panginoon. Amen? You can do more than what He did because of Jesus Christ. Amen po? So enjoy natin yung buhay na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi niyan, he received what he had dreamed. Healthy legs then enable him to walk, run, to leap, and to go wherever he wants. He received faith in the powerful name of Jesus. Walking, leaping, praising God. Tatlo. He walked. Nakalundag na siya at nakapagpuri na siya sa Panginoon. Ang sarap magpuri sa Panginoon, di ba? Nakakatawa nga ang istorya ng isang Kristiyano. Kahit nga hindi natin kayang abutin yung boses, inahabos natin, di ba? There is power in the name of Jesus. Kahit dinadaya natin ang content, there is power in the name of Jesus. Break every chain. Break, mababa na yun, napunta natin. Break every chain. Kahit hindi maganda yung boses natin, talagang tuwan-tuwa tayo. Wow. Amen. So walang bagay na dapat pumigil sa ating lahat. Imagine, ano pangalan mo yun? Lodi eh, Nicky. Dati, hindi naman siya tumatay. Dito para tumatay. Ngayon, he can play. Not only bass guitar, but also guitar. Di ba? Sinisinyasa niya pa nga si Carl. Kung wala ka rin naman sa sarili mo. Parang yun. Alam mo siya sa blinter, nakaraan sa blinter. Nakakamangha kasi hindi natin kayang gawin, nagagawa na natin dahil sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus. Kaya, pagka may mga papuri, may mga, pag-uplift sa atin, siyempre, praise God, to God be the glory. Amen? Kaya wala pa dapat pumigil sa ating lahat sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen? So, kayang-kaya po natin to. So, ano ang dapat natin gawin? Sabi dyan, in the powerful name of Jesus, we have Isaiah 35, verse 5 and 6. Sabi dyan, then the eyes of the blind shall be open. Sinong gagamitin? Tayo. Bakit? Nasa atin si Jesus. Amen? And the ears of the deaf unstop.
Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness and streams in the desert. Acts chapter 4 verse 22. For the man whom this sign of healing was performed was more than 40 years old. Acts chapter 2 verse 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heavens given among men by which we must save. The name of Jesus Christ. Kapatid, are you still believers who believe that the name of Jesus is more than enough for all what we need in this life? Or are you the one who always doubted the name of Jesus Christ? I hope we are not. We are all believers. So ano man po yung mga pagdadaanan natin o pinagdadaanan, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, kapatid, in the name of Jesus, you will be released in the difficulties. Amen? Meron man may sakit dito sa lukman ito, in the name of Jesus, I declare healing. You don't need to come forward. You just believe in the name of Jesus. Dito po ako magtatapos. Umattend po ako ng National Convention sa SMX MOA. Alam niyo yung second floor niya, ang taas, di ba? Parang third floor niya. Andun po ako sa taas. Siguro mga more than 5,000 people. Andun po ako sa taas, isa po ako dun. Si Cesar Castellanos, nasa first floor. Doon po siya nagsasalita. Kami nasa second floor. Screen lang po. May sakit po ako mula 10 years old. May sakit po ako sa tuhod. Sakit ko po sa tuhod, nakuha ko dahil bata pa ako nagpapaupa na akong mag-igib. Alam niyo po, yung matatandang katulad ko, yung poso po ngayon, di ba ganun ang poso? Kuya Iko, yung poso dati paano? Andun yung, may mga 3 dipa na tangkay. Ganun po yung bomba. Yun po yung iniigiban namin. Ang bayad po sa akin, 2 piso, isang container. At the age of 9 years old, nagpipingga na po ako ng 2 container para may baon ako. Galing Piña Francia hanggang Panorama, linalakad lang po namin yan. More than an hour. Pag maraming pila doon sa poso, na kaisa-isa doon sa amin sa lagpas po ng Tambakan sa Piña Francia, pupunta po ako ng ilog. Sa ilog po, may bukal po doon. Doon ako magsasahod ng container. Kaya lang, bababa ka ng ilog. Walang laman. Pagbalik mo, may laman yung 2 container. Dahil po doon, nagkasakit pa ako sa tuhod. Dinala ko po yan hanggang maging Kristiyano ako. Imagine, 9 years old. Hanggang mag-asawa na po ako, paggabi po parang halos maihi po ako pag umaatake. Halos gabi-gabi. Sakit po ng 2 tuhod ko na yan. Papahimas ko. Dati pa yung omega painkiller. Ganun po yung papaano ko sa asawa ko. Minsan nasusunog-sunog yan, sobrang upbeat. Para lang ma-relieve, saka lang po ako makakatulog. Nung umattend po ako ng convention sa SMX with Cesar Castellanos, sabi niya, lahat po ng may sakit sa pangalan ni Jesus, hindi ko siya nakikita, sa screen lang, nasa baba siya, nasa taas. Lapat mo yung 2 kamay mo kung saan may sakit. And I pray, Lord, pastor po ako. Kung saan ako pumupunta para mangaral ng iyong salita. Pag laging nandito ito, malilimitahan yung gusto kong gawin. Please, now I declare, in the name of Jesus, healing in Jesus' name. Sa tuhod ko, na rayumahin, hindi ko alam. At the young age, may rayuma na po ako. Alam niyo po, that was 6 years ago. 6 na taon na po nakakalipas. Yung tuhod ko, hindi na po sumasakit. Just using the name of Jesus. With faith. No? Hindi po ito abracadabra, puwit ng cobra. Gumaling ka, hindi po ito magic word. Kaya kung meron pong may sakit, just by faith, hawakan po natin kung may sakit. Mananalangin po tayo. Kung may struggle ka, may heart problem ka, hindi ka makatulog,
just believe in the Lord. We will pray. May kontrata ka, may pinagdadaanan kang mahirap. Just believe in the name of Jesus. Because His name is powerful. Wala pong kwenta yung pinag-usapan natin kung hindi po natin gagamitin. Taste and see that the Lord is good. His love endures forever. You are loved. Amen. Lahat po ng may mga pinagdadaanang mahirap, struggles, I tell you, let us all stand. Hallelujah. Manalangin po tayo. Pangarap niya, magkaroon ng barya. Pangarap mo, makapaglingkod sa Diyos. Gamitin ka ng Panginoon sa anumang aspeto ng buhay sa paglilingkod. God is already granted your dreams. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, we come to you with faith. Speak to your people today. And let the encouragement be upon every heart, every life, Panginoon. Now, Lord, we come to you with a humble heart, Lord, putting our hand in every part that painfully we are experiencing right now, and I declare healing in Jesus' name. Lahat po ng may karamdaman, in the name of Jesus, let us declare the name of Jesus. Oh, just believe in the name of Jesus because that name is above every name. In Jesus' name. Lord, yung may mga problema sa relasyon sa asawa, sa kanilang mga anak right now, in the name of Jesus, I declare, bind them with your love. In Jesus' name. Lord, lahat ng pusong mapagmataas ay amin pong ibinababa sa mga oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat po ng may business, Panginoon, sa lugar na ito, sa umagang ito, I declare successful business. In Jesus' name. Sinasawata po namin ang pandemya na hindi kayang apektuhan ng aming mga business. In the name of Jesus. Lahat po ng mga nag-aaral, Panginoon, kung kami buong pusong susunod sa iyong kalooban, naniniwala po ako, Panginoon, nagtitiwala po ako, lahat ng estudyante ay gagraduate ng may karangalan at makakakuha ng magandang hanap buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat. Kayo po ang nangako sa amin na hindi kami iiwan o pababayaan man. Kaya sa mga oras na ito, lahat po ng struggles, relationship, problems, crisis sa financial, Panginoon, business opportunity, in the name of Jesus, I declare blessing upon blessing, victory upon victory, in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Anumang karamdaman, may walang imposible sa Diyos, sapagkat kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Maging ang kalikasan ay susunod sa Panginoon, sapagkat linikha sila sa pangalan ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita. Katulad ng isang lumpo na iyong pinagaling, naging matagumpay ang kanyang buhay. At ang kanyang patotoo, Panginoon, ay nakapagligtas ng maraming tao. Sapagkat dakila ang iyong katapatan, makapangyarihan ang iyong pangalan. Sa iglesyang ito, Panginoon, kay Pastor Josue, Pastor Amini, Lord, I declare na patuloy niyo po silang pagpalain, gamitin na fruitfully and effectively in the name of Jesus. Kay Jemo, laging magiging safe sa kanyang trabaho. In Jesus' name, magiging successful yung kanyang trabaho. Mga leader ng iglesia ito, Divine Word of God Church, sa Binamonan, sa Cubao, Panginoon, kay Pastor Noel at kay Pastor Mike, we lift them up to you with faith. Bless them. Their businesses, Lord, their family, Panginoon, pagpalain niyo po sila maging malakas at malusog ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon. Bind them with your love. Use them mightily and effectively. Lord, this church will be known because you are their God. And because your name is above every name, your powerful name, Lord, ay magiging may spread out, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga anak sa iglesia nito. Salamat, Lord, sa mga ito, pinupuri ka namin at dinadakila. Walang hanggang kapurihan at pasasalamat. Pagluluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo, naming Panginoon-Tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.